Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po muna sa bawat isa sa inyo na kasama natin dito alas 5 ng umaga. Gising na. Nakakasubaybay na dito sa ating gawain po na ito tuwing umaga. I hope malaking pagpapala po ito sa inyo, sa inyong paglagong espiritual. So this week po, theological and historical po yung ating mga devotions. Bumabalik tayo doon sa Reformation noong 16th century. So ito po ang ating tema, no, Reformation, Back to the Bible Movement. Pinagpapasalamat po natin ito sa Panginoon kasi nangyari ito sa ating history. Merong malawakang panunumbalik sa katuruan ng Biblia noong 16th century hanggang sa kasalukuyan at yan po ay pinapakinabangan natin maging sa ating kapanahunan. Now, nung first day po natin, no, pinag-usapan natin yung post-tenebras lux, after darkness light. Sa mahabang kadiliman, sa mahabang gabi, sa isang buong magdamag na puno ng kadiliman, nagkaroon ng liwanag. So, balikan po natin ulit yung simple nating timeline, no? So, ito po yung Dark Ages o yung Middle Ages. At noong 16th century po, nagkaroon ng Reformation. Gusto ng mga tao na magkaroon ng reforma sa church at gusto po nila manumbalik sa mga katuruan ng mga apostol. So, pinag-usapan rin po natin yung point number 2 natin, yung ad fontes to the sources. During this time po, nagkaroon ng kamalayan yung mga tao na bumalik sa mga original sources. Kapag nag-aaral po sila, gusto na nila yung wala ng chismis, yung sabi-sabi lang or tradition lang. Gusto nila bumalik doon sa mga original na dokumento. At tayo po mga Kristiyano, yung 16th century Christians po, bumalik doon sa original Greek. Kasi po yung New Testament ay nasulat sa Greek and Aramaic, yung Old Testament naman ay nasulat sa Hebrew. So doon sila bumalik, yun yung mga pinagbasihan nila ng kanilang mga translation, imbes na nagbabase lang sa Latin. So ad fontes to the sources. Ngayon po ang pag-uusapan natin ay sola scriptura, scripture alone. Now, yung verse po natin na ating tatalakayin po ngayon ay Acts chapter 17 verse 11. Sabi po rito, "Now these Jews were more noble than those in Thessalonica. They received the word with all eagerness, examining the scriptures daily to see if these things were so." Ngayon ang mga ito ay higit na marangal kaysa mga taga-Thessalonica, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. So, dito po sa Acts chapter 17, si Apostol Pablo po kasi galing siya sa Thessalonica. Doon sa Thessalonica, nangangaral siya doon, kaso nga lang po inusig siya kasama niyang kanyang mga kasamahan. Now, nung nagpunta po sila sa Berea, yung mga Hudyo rito sa sinagoga sa Berea, sabi rito, mas marangal sila. Mas maayos, no? Tinanggap nila yung salita ng may pananabik. At ginagawa po nila, sinisiyasat nila araw-araw ang kasulatan kung tunay nga yung mga pinapangaral nila Apostol Pablo. So dito po makikita natin yung Biblia, yung scriptures, yung banal na kasulatan. Ito yung pinagbabasihan ng pananampalataya at pinagbabasihan ng pamumuhay ng mga tao, ng mga Bereans. So, ang basihan po talaga yung scripture. So, pinapakinggan nila ang pangangaral ng mga apostol, pero trinatrato nila yung scripture na mas mahalaga. Kumbaga, sinusukat nila yung katuruan kung tama nga yung sinasabi nila Apostol Pablo. So, sola scriptura, scripture alone. Now, ano po yung katuruan natin ngayong araw? Number 1 po, the scripture is the highest authority. Yung scripture po, yung Bible po na ating binabasa, ito na po ang pinakamataas nating authority. Kasi ito po yung katotohanan na isinulat sa pamamagitan ng Santong Espiritu upang maging basihan ng ating pananampalataya at pamumuhay. Yan na po ang pinakamataas na authority natin. Higit pa yan sa mga preachers, sa mga pastors na nagpipreach, sa mga commentaries na binabasa natin, sa mga vloggers,
sa mga taong nangangaral. Yung scripture po yung highest authority natin. Now, because of that, number 2, the scripture has no co-equal. Yung banal na kasulatan po, wala siyang kapantay. Alam niyo po, sa nung unang panahon, no, yung tradition po kasi halos naging kapantay na ng scripture. Doon po yan sa Middle Ages. Na kung ano yung sinabi ng tradisyon, minsan yun yung pinagbabasihan ng pananampalataya at yun na rin yung pinagbabasihan ng pamumuhay ng mga tao. Now, yung tradition po, hindi po all the time tama yan, yung mga kinakagis na ng tao. Marami po dyan mga pamahiin. Kahit nga po sa panahon natin ngayon, nung bata pa ako, marami kaming mga pamahiin, no? Yung mga bawal magwalis sa gabi kasi lalabas yung swerte, no? Yung pag may dumaang pusa na itim sa harapan mo, yan ay malas, no? Pero tayo po, pinagbabasihan natin yung scripture. Yung scripture yung ating highest authority at yung scripture po walang kapantay. Laging nasa taas yan. Kung mali ang tradisyon natin, pinapasakop natin yung ating, binabago natin yung ating mga sarili, alinsunod sa sinasabi ng banal na kasulatan. So, hindi po pantay ang tradition at scripture. They are not equal. Ganun rin po yung reason. Yung reason natin, nabawa, yung logic natin, kung gagamitan mo ng reason, you're trying to explain the Trinity, hindi mo talaga ma-explain ang Trinity kasi God is God. He is far above us. Pero tinuturo ng Bible ay Trinity. So, kailangan nating panampalatayahan kahit hindi pa natin lubusang maisip. Hindi pa natin lubusang maarok. Kailangan nating panampalatayahan kasi Scripture is above tradition, Scripture is above reason. Ganun din po sa experience. Yung experience po, kahit ano pang religious experience natin na panaginipan natin si Jesus o merong mga tao na dinala daw sa impyerno, na panaginipan nila, nakita nila kung sino-sino mga celebrities na nandun. Hindi po natin pinapanampalatayahan yun. Hindi natin pinaniniwalaan kasi hindi mo naman makita talaga sa Biblia na yung mga diablo nandun, naghahari sila, pinahirapan nila yung mga tao. Kasi ang sinasabi ng Biblia, doon sa place of torment, pati yung mga diablo nagdurusa. So, yung mga religious experience, panaginip, mga kinalabutan yung batok nila at na-experience nila yung Diyos, hindi basta-basta pinanampalatayahan yun na pananiniwalaan, baka kasi emosyon mo lang yun. Ang pinakamahalaga yung scripture. The scripture is above tradition, reason, and experience. Kaya po, the scripture has no co-equal. Now, pangatlo po, the scripture is sufficient for salvation, Christian living, knowing God and His will. Ibig sabihin, hindi mo nung unang panahon kasi, nung Dark Ages, nagkaroon na ng tradisyon ng pagbebenta ng indulhensya, no? Yung certificate of forgiveness bilang kapatawaran sa iyo mga mahal sa buhay na yumao na, mga namatay na. Now, kung mali yung tradition, according to the scripture, ang pinapanampalataya natin, yung scripture, yung Biblia. Kaya yung tradition, reason, and experience, sa ilalim lang yan ng scripture. At yung scripture, sapat na po iyan para matuklasan natin kung ano yung kaligtasan. Paano tayo mamuhay, Christian living? At paano natin matutuklasan kung sino yung Diyos, maunawaan kung sino yung Diyos, at ano yung kalooban niya para sa ating mga buhay. Now, paano po natin ito isa sa buhay? Number 1, surrender all our beliefs and interpretations. Lahat po ng mga pananampalataya natin, maging mga pamahiin man yan, kapag wala yan sa Bible, sinosurrender natin yan. Lord, I surrender myself to your will. Kasi yung scripture, diyan natin matutuklasan ano ba yung kalooban ng Panginoon, ano ba yung gusto ng Diyos na panampalatayahan natin. Now, pag binasa natin yung Bible, nagkaroon tayo ng interpretation o in-interpret natin yung Bible, kahit na yung interpretation natin, chine-check pa ulit natin yan paulit-ulit ng Biblia kung tama ba yung interpretation natin o hindi. Number 2 po, submit traditions, reason, and experience under the authority of the Bible.
So, pinapasakop natin yung tradition, reason, and experience sa ilalim ng scripture. Yan po ay dapat nating gawin. Now, during the Dark Ages, dumating po sa punto na yung mga relics, tinatawag na relics, yung mga naiwang mga gamit ng mga santo, yan ay kumbaga ginagawang parang anting-anting, no? Magbibigay sa iyo ng pagpapala yan, yung mga kapirasong damit, madalas yung mga buto ni Pedro, buto ni Saint Nicholas, na pwedeng magdulot sa atin ng kagalingan at proteksyon. Yun ang mga ganong tradisyon. Lahat po ng yun ay sinosurrender natin sa katuruan ng Biblia. Pag mali yung tradisyon natin, kailangan maitama yon ng Biblia. So, Biblia po yung ating final authority. Now, number 3 po, supplement our studies of the scripture with. Pag sinabi pong supplement, kumbaga, ninonorish natin, kumbaga, ini-enrich natin yung pag-aaral natin ng Biblia sa pamamagitan ng pananalangin at pagdepende sa Banal na Espiritu. Prayer and dependence on the Holy Spirit. So, sa pag-aaral po natin ng Biblia, dahil ang Biblia ay sinulat ng mga tao, ng mga apostol, na may guidance ng Banal na Espiritu. Kaya pag nag-aaral tayo ng Biblia, we do that prayerfully. Talagang dinadalangin natin na yung Santong Espiritu ang magpaunawa sa atin. After all, yung Santong Espiritu naman talaga ang ultimate author ng Biblia. Now, pangalawa po, careful exegesis. Now, pag sinabi po nating exegesis, ito po yung maingat na pag-aaral ng Biblia na inuunawa mo talaga ano ang sinasabi ng Biblia sa atin. Hindi kung ano ang gusto nating sabihin ng Biblia. Ang tawag po ron ay exegesis. Yung ipinapasak mo yung sarili mong opinion dun sa Biblia. Ang tamang pag-aaral po ng Bible ay exegesis or exegetical. Ibig sabihin, inuunawa mo ano ba talagang intensyon ni Apostol Pedro or Apostol Pablo sa kanyang mga sinulat. Gusto mong makuha yung katuruan nila. Katuruan ng Biblia patungo sa atin. Hindi yung gusto nating ituro ng Biblia. Pinapasok natin doon yung mga opinion natin. And number 3 po, supplement our studies of the scripture with fellow believers' interpretations. So sa pag-aaral po ng Biblia, kinukonsider po na rin natin kung ano yung mga interpretation ng kapwa natin mananampalataya. Hindi po tayo pwedeng maging hambog na ito yung interpretation ko. Kahit na yung interpretation mo mali na sa lahat ng mga kapwa mo mananampalataya, baka ikaw ang may mali, no? So, chine-check rin po natin yung interpretation ng mga commentaries, mga theologians, ibang mga preachers, yung mga iba nating kapwa mananampalataya. Kasi po ang pag-interpret ng Bible ay community. Yung church po, hindi lang individual, hindi personal individual, kundi community interpretation. Kasi po, ang Banal na Espiritu, hindi lang naman kumikilos sa isang tao, kundi kumikilos sa church. Now, bakit po ginamit ko yung salitang supplement? Kasi po, pag sinabi nating scripture alone, hindi ibig sabihin yan, Bible lang mag-isa. Kasi ginagamitan din yan ng interpretation. Pag sinabi nating sola scriptura, ang ibig sabihin nun, yung scripture ang pinakamataas na authority. Hindi ibig sabihin nun na yung scripture that is alone, na wala ng interpretation, wala ng fellow believers, hindi mo na kinukonsulta yung kapwa mo mananampalataya, wala ka ng careful exegesis. So, supplement our studies of the scripture with prayer, dependence on the Holy Spirit, careful exegesis, and consulting other believers' interpretations. Now, para po sa ating discussion, why is the teachings of the scripture our ultimate standard to test the truthfulness of our traditions, reason, and experiences? Bakit po yung katuruan ng banal na kasulatan, yun yung standard natin above tradition, reason, and experiences? So, pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. At para po sa ating panalangin, kausapin natin si Lord. Sabihin natin sa Kanya, Dear God, thank you for giving us your word as the highest authority in our lives. I surrender all my beliefs and interpretations to you.
trusting that Scripture is my guide. Help me to recognize that there is no equal to your truth. I submit my traditions, reason, and experiences to the authority of your word. Teach me to rely on Scripture for my salvation, my Christian living, and to truly know you and your will. May I always supplement my study of the Bible with prayer and depending on the power and wisdom of the Holy Spirit. In Jesus' name, Amen and Amen. Salamat po sa bawat isa sa inyo na kasama natin dito sa ating daily devotions. Kung kayo po ay may natutunan dito sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.